Tumayton lahat mga kapatid at dito po tayo mga sa pakinig sa pasalita ng Diyos. Mga mahal mga kapatid na dadalhin sa itong beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po, ating beloved Brother Antonio. Manalangin po tayong lahat. Let us pray. Hallelujah. Dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama banal, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida and Time Prophet, salamat sa misanang pang pagpapalang ibinigay mo sa amin. Malaya kami makapagbigay papuri, pasasalamat, paglulahati sa iyong banal na pangalan, lalo tigit sa iyong banal na presensya. Mahal na Panginoon, misanang pa kami po'y dumadalangin na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala at misanang pagpalain niyo po kami sa pakikinig sa inyong banal na salita. Langisan niyo po ang iyong mga salita, tulungan mo ang abang lingkod sa ganang akin wala akong magagawa, Diyos, at alisin niyo po na mga hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samod dalangin in the mighty name of Jesus. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdadakila, paglulhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Patuloy nating inaalala ang magintong aral at turo ng ating ginagalang at minamalastan Pastor Linas Almeida sa ating lahat narito, kaninyong tanan, maayong hapon natong tanan, palapakan natong Ginoo. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, magandang hapon sa ating mga bisita na ating kasama sa araw na ito. Tayo po minamalay makinig ng salitaan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal, ating talakayin o pag-aaralan natin ang salita ng Diyos patungkol sa sinasabi ng Biblia na hanapin natin ang Panginoon. Everybody say amen. Hanapin natin ang Diyos. Mga minamahal, tayo po'y magpasalamat sa Diyos, mga minamahal, sapagkat hindi man tayo karapat-dapat, tayo po'y kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makilala natin ang mahal na Panginoon. Amen. Ating nahanap ang totoong Diyos. Sapagkat nung araw tayo naligaw sa mga piping Diyos-Diyosan, naligaw tayo sa mga turo ng reliyon. Hindi natin alam ang ating buhay, ang direksyon ng ating buhay spiritual. Isang tiyak na bagay na kapahamakan ang nagaantay sa atin. Ang apoy ng impyerno ang ating patutunguhan nung araw. Sabalit ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw, langit na ang ating papuntahan. Everybody say amen. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat tayo po'y kinabagan ng Diyos. Sa ating mismong buhay, tayo ang maging witness. Everybody say amen. Kayo mismo ang witness. Ako, ikaw, tayong lahat ang maging witness sa ating sarili na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Everybody say amen. Hindi na tayo mga minamahal pwedeng dayain ng dyablo. Hindi tayo pwedeng dayain ng turo ng anumang reliyon na magpapahiwalay sa atin sa mahal na Panginoon. Bakit? Tayo mismo naramdaman natin. Tayo mismo kumbinsido tayo na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Ang ating pong talakayin itong hanapin natin ang Panginoon. Bakit minsan sinasabi natin kailangan hanapin ang mahal na Panginoon? Nahanap naman natin. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng hanapin ang Panginoon, ito po mga minamahal ay nangungulugan na it is essential for any reformation or revival among God's people is seeking the Lord. Everybody say amen. It means to say, mga minamahal, it's to desire and pursue earnestly, mga minamahal, the Lord's presence. The Lord's presence is kingdom and holiness. Everybody say amen. Kaya hanapin natin, minsan kasi nalalayo tayo sa Diyos eh. Everybody say amen.
Minsan kasi nilalayo tayo ng kaaway sa Diyos. Minsan parang napapalayo tayo sa mahal na Panginoon dahil lumalamig yung ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Minsan nagkakaroon tayo ng doubts. Minsan mas mahalaga sa atin ang daigdig na ito. Ang pinupurso natin minsan yung ating desire, minsan yung matapos ka, makapagtrabaho ka, makapagtayo ka ng negosyo, yayaman ka. Yun na mismo ang minsan nasa isip natin. Pero yung desire mo, mga minamahal, yung presensya ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, minsan nawawalay sa ating isipan. Amen. So, aking ulitin, it is essential for any revival, for any reformation among God's people is seeking the Lord. Hanapin mo ang Panginoon. Hindi malayo ang Diyos, hindi pa huli ang lahat. Amen. Huwag mong sabihin na ikay bagsak ngayon sa spiritual. Huwag mong sabihin na napakalayo na ng Diyos sa iyo. Huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Huwag mong isipin na napakarami mong kahinaan, napakaraming pagkukulang na iyong napagbigyan, kaya napalayo ang Diyos sa iyo. Huwag mong isipin yun. Ang panahon ngayon, kailangan tayo po'y lumapit sa mahal na Panginoon. Amen. Lumapit tayo, sabi ng Biblia, seek the Lord and you may be found. Hanapin mo ang Panginoon at siya'y masusumpungan mo. Sapagkat ang Diyos ay hindi malayo. Malakas na palakpak muna para sa mahal na Panginoon. So napaka-importante ito para sa revival, para sa reformation. Hindi tayo magbabago sa ating ganang sarili natin. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Hindi natin kayang baguhin yung ating sarili. Kahit anong gawin ng tao, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, the condition of man outside of Christ is wicked. Amen. Depraved, without spiritual and eternal life. The condition outside of Christ, mga minamahal, the condition of man outside of Christ is hopeless condition. Amen. Wala tayong may magagawa. Wala tayong magagawa. Dahil kung may magagawa pa ang tao, mga minamahal, hindi na sana magkatawang tao ang Diyos. Hindi na ba ang mahal na Panginoon para i-offer niya ang kaligtasan, para buksan ang isipan ng tao. Kaya mga minamahal, the condition of man outside of Christ is hopeless condition. Kaya po kinakailangan hanapin natin lagi ang mahal na Panginoon. Ang paghahanap sa Diyos tuloy-tuloy. Amen. Hindi sa araw na ito mainit ka, bukas malamig ka na. Hindi sa buong taon na ito mainit ka, bukas next year magpapahinga ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yun ang kailangan. Ang kailangan natin steadfast. Amen. Is be steadfast, sabi ng Biblia. Unmovable. Pag sinabing be steadfast, tuloy-tuloy na paghahanap, tuloy-tuloy na paglilingkod, na pagpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Unmovable. Huwag tayong makilos. Ibig sabihin, huwag makilos. Huwag tayong matinag sa ating pananampalataya. Huwag mong pabayaan, mga minamahal, ikaw ay manlalamig ng manlalamig, malalayo ng malalayo sa mahal na Panginoon. Amen. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. Lalong sumasagana sa gawain ng Diyos. Lalo tayong gagawa ng gagawa para sa mahal na Panginoon. Amen. For you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hindi sayang. Kailanman hindi masayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin, kailanman lahat ng ginagawa natin hindi sayang. Baka sabihin mo, sayang aking pagpupuri, sayang yung aking pagdalo, sayang yung aking pagbibigay, sayang yung aking pamumuhay na may kabanalan, sayang mga minamahal yung aking oras sa church, sayang yung aking oras sa sangyaw sa pulong sa Diyos, sayang yung aking naibigay ng maraming kayamanan sa church, sayang yung aking panahon sa paglilingkod sa Diyos. Kailanman hindi sayang yun. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Hindi sayang, mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, hindi sayang.
Kaya wag na sabihin natin sayang. Hindi. Darating ang araw, may blessing ibibigay ang Diyos. Sabihin mo, malabo ang sinasabi ni Brother Nilo na blessing. Malabo ang sinasabi ni Brother Nilo na kaligtasan sa aking pamilya. Malabo yung sinasabi niya na blessing sa aking sangbahayan. Nasa kahirapan kami. Nasa pagsubok kami. Huwag nating sabihin yon, sapagkat Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay. Amen. Amen. Yung mga patutuo ng mga kapatiran, mga minamahal, malabo pa sa alkitran ba? Ngit-ngit pa sa alkitran ba? Pero mga yon, mga minamahal, anong patutuo ng isa nating kapatiran dito? Nung araw, meron siyang karamdaman, malnourished daw yung kanyang mga anak, wala silang bahay, wala silang matirhan, minsan matulog sila sa ilalim ng puno, at ang kanyang dalangin, bukas nawa, sabay-sabay na kaming mawala ng mga anak ko sa daigdig na ito. Parang isipin mo, parang walang pag-asang naaninag ba? Wala siyang nakikitang kahayag, wala siyang nakikitang paglaong ba? Amen. Talagang makikita mo pa sa kanyang panalangin, sana bukas kaming lahat wala na sa daigdig na ito kasama ng aking mga anak. Ayaw na nilang masilayan yung araw ng bukas, sapagkat yung araw ng bukas, another na naman pakikipagbaka, another naman pakikipaglaban, another naman na kahirapan ang kanilang haharapin. Parang walang pag-asa. Amen. Pero ngayon, ang Diyos punong-puno ng pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sa Diyos may pag-asa. Sa mahal na Panginoon, may nandoon ang Diyos na nag-aantay sa atin. Nag-aantay ang mahal na Panginoon. Punong-puno ng pag-asa ang ibibigay sa atin ng mahal. Punong-puno ng biyaya. Amen. Could just imagine nung araw, wala kang trabaho. Ngayon, mga minamahal, kung magbigay ka sa gawain, napakasimple. Mga minamahal, kapagbigay ka ng 100,000, 200,000, mga minamahal, monthly, nakapagbigay ka ng 100,000 para sa gawain. Kung just imagine, nung araw wala kang trabaho, palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero ngayon, ganun kasimple, ganun kadali. So mga kapatid, buksan natin yung ating pangunawa. Sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo, o sabi ni Salmista David, kahit kamatayan man, kahit bukas, kahit sabi ng doktor, bukas mamamatay ka na, sa Diyos mayroon pa rin pag-asa. Everybody say amen. Kayang iikot ng Diyos. Everybody say amen. Kahit iikot ng Diyos ang pangyayari, magagawa ng Diyos na iikot niya ang lahat ng bagay. Everybody say amen. Ibibigay niya ang niyang pabor sa iyo. Ibibigay ng Diyos ang kanyang pabor sa atin. Amen. Kahit sabihin pa nila na wala ka ng pag-asa, wala ng pag-asa, huwag mo isiping walang pag-asa. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa sa mahal na Panginoon. Kaya hanapin natin ang Panginoon. Ang kailangan hanapin siya. Amen. Kailangan mong hanapin para masumpungan mo siya. Sabi ng Isaiah 55 verse 6, basahin mo natin ating Biblia. Isaiah chapter 55 verse 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Amen. Ang aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 55, ang talatay 6. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumbungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Everybody say amen. Anong sabi ng Biblia? Dalawang bagay ang ipinangako ng Biblia. Hanapin ninyo ang Panginoon samantalang siya'y masumpungan. Everybody say amen. Samantalang siya'y masumpungan. At magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Ang Diyos masusumpungan at malapit ang Diyos. Sabihin natin, ba na nasa ng Diyos? Hindi ko naramdaman na may Diyos. Napakalayo ng Diyos sa akin.
Mga minamahal, sabihin natin maganon minsan sa ating buhay. Napakalayo ng Diyos. Nasaan ang pangako ng Diyos? Na siya'y masumpungan at siya'y malapit. Parang nawala yun sa mga kapatid. Isip mo lang yun. Amen. Nasa isip mo lang yun. Tandaan natin magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Magtiwala kay lagak mo yung tiwala sa Diyos. Mapalad ang taong naglalagak ng tiwala sa mahal na Panginoon sapagkat sila ay may pag-asa. Everybody say amen. Malaking pag-asa, mga minamahal, kapag tayo naglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay malapit. Hindi malayo ang Diyos, mga minamahal. Hindi malayo ang mahal na Panginoon. Napakalapit lamang ng ating Diyos. Everybody say amen. At siya'y masusumpungan natin. Masusumpungan mo ang Diyos. Yung nagpatutuo nung last anniversary natin sa main church. Abang ako'y nasa tabi niya, mga minamahal. At pinapanood ko yung kanyang video at tinitinan ko yung kanyang katawan. After 3 months, napakalayo na ng kanyang itsura. Everybody say amen. Noong siya ay 4 na taon naghihirap sa kanyang karamdaman na psoriasis, na dumudugo ang kanyang balat at hindi na siya makalakad ng maayos. Kung aakyat sa flyover 1 oras, ko just imagine ang flyover, tatawirin mo lang ito, abutin ka ng 1 oras. Ganon ang kanyang paghihirap. Amen. Amen. Sabalit nang siya'y mabahagi na ng salita ng Diyos ng mga kapatiran, sumakay daw sila sa jeep, lahat ng mga pasero na bumaba dahil sobrang baho. Mga kapatid, nakakapandiri ang kanyang kalunos-lunos ang kanyang kalagayan, nakakapandiri ang kanyang sitwasyon. Pero ang kapatiran, umanap ng kapatiran na mayroong taxi, isinakay sa kanya sa taxi ng kapatiran, dinala doon sa gawain. Wheelchair siya, nilagay sa wheelchair. Abang binabautismuhan, tinanggal yung damit, ang tagal sapagkat natutuklap yung kanyang balat. Mga minamahal, pero nahanap niya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord. Pagkatapos siyang nabautismuhan, mga minamahal, anong himala meron? Sa oras na yon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na yun, nakita niya may pag-asa sa Diyos. Nasumpungan niya ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pagkatapos na yun, mga minamahal, siya'y nagpatuloy 3 months lang. Nakakatayo, nakakalakad na ng mabilis, malinis ng kanyang balat, tuyong-tuyo na ang kanyang sugat. Ever see, amen. Mga minamahal, pupurihin natin ang mahal na Panginoon sa kanyang kagila-gilan na nagawa sa iglesyang ito. Hallelujah. Walang gamot na siyang pinahiran sa kanyang balat, kundi bagkus tinanggap ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Nahanap niya ang Diyos. Hallelujah. Nasumpungan niya ang mahal na Panginoon. Pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Narinig natin ang kanyang buhay na patutuo. Mag-aalinlangan ka pa sa Diyos? Mag-aalinlangan ka ba na malayo ang Diyos? Walang Diyos? Mag-aalinlangan ka ba na mabingi ang Diyos? Mag-aalinlangan ka ba na mahirap kausapin ng Diyos? Hindi mahirap kausapin ng Diyos. Hindi malayo ang Diyos. Malapit ang Panginoon. Handang dumamay, handang makinig sa ating dalangin. Handang Diyos na i-revive kayo. Palakasin tayo sapagkat pinili kayo ng Panginoon. Tinawag kayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, upang magbigay papuri sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, it is essential for any reformation, revival among God's people is seeking the Lord. It means to say, pursue, tinawag na desire, earnestly fellowship with God, His kingdom and His holiness. Ang kabanalan, ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. Mga minamahal, hanapin natin ang maigi. Nandito tayo ilang oras, ibang pagsamba ang pananambahan natin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Umaabot ng ilang oras na magpupuri sa mahal na Panginoon, ilang oras na pagsamba sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Noong araw sa reliyon,
30 minutes, 1 hour, pinakamataas. Amen. Sabay panguros, sabay uli, watay nasabtan. Amen. Walang Diyos na nagparamdam sa atin. Dito, mula children's choir, youth choir, adults choir, finance choir, mga testimonyo, daman-daman natin na dito ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Daman-daman natin ang presensya ng Diyos. Nandito ang mahal na Panginoon, nagdapaparandam sa atin. Kaya mga minamahal, anong kailangan mga kapatid? Turning to the Lord, mga minamahal, with a whole heart and fervent prayer. Ang paghahanap sa Diyos, seeking the Lord involves turning unto the Lord with your whole heart and in fervent prayer. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 12 and 13, Jeremiah. Chapter 12, chapter 29, Jeremiah, chapter 29, verse 12 and 13. Kaile. From the book of Jeremiah, chapter 29, verses 12 and 13. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Amen. Ang aklat ng propeta Jeremias, kapitulo 29, ang talatay 12 hanggang 13. At kayo magsitawag sa akin, at kayo magsiayon, at magsidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong siyasatin ako ng inyong buong puso. Isang malakas na palakpak sa mabait na Diyos. Bakit sinabi ng Biblia na buong puso? Hindi lamang sa nguso. Amen. Meron kasing sa nguso, wala sa puso. So ang gusto ng mahal na Panginoon, from the heart. Pag sinabing from the heart, you are willing to submit yourselves unto the Lord. Amen. With all your heart, ibig sabihin buong puso, handa kang magpakumbaba. Handa mong ibaba ang ating sarili. Buong puso kasi buong ningas, buong puso. Kaya pag sinabing, kung inyo siyang siyasatin sa inyong ng buong puso at hanapin ng Panginoon, masumpungan siya. So ang paghahanap sa Diyos buong puso. Nung araw, meron tayong karamdaman kung saan sa ang ospital, iniikot ang ospital, walang hindi magaling karamdaman. Pero nang sila'y lumapit sa Diyos ng buong puso andang sumunod, andang makinig, andang gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang buong puso. Mga minang, nakita ko ang inyong pagpapakumbaba. Amen. Nakita ko ang inyong paghahanap sa Diyos ng buong puso, kaya nasumpungan ninyo ang ating mabait na Diyos. Amen. So kailangan ng buong puso. Habang ako'y nandun sa Australia, nanonood ako sa ating gawain, na-bless din ako sa isang testimonyo. Yung testimonyo ng ating kapatiran dito, na adults choir, yung kanyang brother, nandun sa Surigao, membro ni, yung BBM ba yun? Kay Cleo? Dahil meron siyang karamdaman, nung ang pabahaginan siya ng salita ng Diyos doon, sabi niya, hindi siya ang Diyos ay si Kristo. Amen. Nung siya'y lumapit sa malapang nilang taon, siyang nasa PBMA, Philippine Benevolence Ministry Association, tugur yun. Pero mga minamahal, nung siya'y lumapit sa ating gawain, pinagaling siya ng ating napakabait na Diyos. Amen. Buong puso, mga minamahal, hanapin natin ang mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin ng buong puso, mismo tayo, handa nating surrender ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Walang ititira. Wala tayong ititira sa buhay natin. Gusto mo maglingkod sa Diyos, gusto mong hanapin ang mahal na Panginoon, pero meron pang hindi buong puso, kalahati lang ng puso ko
ang ibibigay ko sa Diyos. Yung kalahati na sa sanlibutan, hindi pwede yun. Ever say amen? Hindi pwede yung kalahati ng puso mo ang maglingkod lamang sa Diyos. Mga minamahal, tayong lahat, kung hanapin natin ang Diyos, siyasatin natin ang Diyos ng buong puso natin, masumpungan natin ang mahal na Panginoon. So turning unto the Lord with all whole heart and in a fervent prayer, maningas na panalangin, buong puso, hanapin, masumpungan natin ng Diyos. Ever say amen? So hindi pwede yung kalahati. Maglingkod ka sa Diyos, kalahati ng puso mo lang ang ibibigay mo sa malapay, hindi pwede yun. Ang ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng ibigay yung kalahati sa mahal na Panginoon na paglilingkod. Undivided service ang inihiling sa atin ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, hungering and thirst for righteousness and tinatawag na and God's presence. Matthew 5:6, kindly. From the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 5, ang talatay 6. Mapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Oh, everybody shout, praise the Lord. So paano natin hanapin ang mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, committing yourselves firmly, o hungering and thirst after righteousness and God's presence. Hungering, but pasabot mga kaigsunan, giuhaw ka, gigutom ka sa presensya sa Diyos. Giuhaw ka sa presensya sa Diyos. Ang pagpangita sa Ginoo kauban kining giuhaw ka. Sama kining usa mga minamahal ka ng lagsaw, mga minamahal, nangitag tubig. Everybody say amen. Yung usa naghahanap ng tubig, mga minamahal, talagang hinahanap niyo ang tubig. Ako nandun ako sa Canada, mga minamahal, pag panahon yun ng summer, mga minamahal, merong mga forest, merong warning doon na nakalagay, merong tumatawid na mga usa, yung malalaking parang o yung mga yung moose parang baka yon, moose. Tumatawid na bigla yun, kaya maraming aksidente minsan. Yung mga usa, naka-experience ako niyan. Nagbibiyahe kami, napakalaki ng usa, napakataba, biglang tumawid. Sabi ko sa driver, Brad, usa. Pagpreno niya, mga minimalbuti, pagpreno namin, nakaiwas ng kaunti, pero nabanggaan pa rin. Pero hindi siya namatay. Ganon, mamay na mahal. Ang usa, sabi ng banal na kasulatan, naghahanap ng tubig na mainom. Everybody say amen. Panahon ng summer. Ganon din sa atin, mga kapatid. Hanapin natin ang Diyos. Narito tayo dahil nauuhaw tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Narito tayo hindi magpakita kung kanino man. Narito tayo, gusto nating lumapit, magpakita sa Diyos. Ninahanap natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hungering and thirst, maminamal, for the presence of the Lord. Kaya pag nandito tayo, uhaw tayo sa presensya ng Diyos. Mapalad daw po yung mga nauuhaw sapagkat sila'y bubusugin. Blessed are those who hunger and thirst, maminamal, for righteousness, for they shall be filled. Everybody say amen. Mabubusog tayo sa presensya ng Diyos. Hindi ka uuwing gutom, hindi ka uuwing uhaw. Pag nandito ka, mga minamahal, bubusugin ka ng presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Uuwi kang busog, satisfy ka sa presensya ng Diyos, satisfy ka sa pagsamba mo sa Diyos dahil you seek the Lord with all your heart and you are thirst for His presence. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, committing yourself firmly to do God's will and abandoning, mga minamahal, all actions that offend God. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Committing yourselves firmly to obey God's word and abandoning all that will offend God. Ibig sabihin, pagpunta natin sa kung gusto natin mahanap ang mahal na Panginoon,
I-commit mo ang iyong buhay firmly to do God's will. Mahal na Panginoon, gagawin ko ang iyong kalooban. Handa akong sumunod. Handa akong makinig. Handa akong sumunod sa iyong ipinag-uutos. Handa akong gawin ang iyong kalooban. Never say amen. Sapagkat narito tayo, hindi lamang makinig. Lahat tayo rito nakikinig. Hindi lamang tagapakinig tayo, kundi tagatupad sa salita ng Diyos. Never say amen. And abandoning all that offend God. Abandoning, ibig sabihin, talikuran, biyaan, iwanan mo lahat ng bagay na maka-offend o makapasakit sa Diyos. Ever say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, talikuran natin lahat para makuha natin yung favor ng Diyos. Ever say amen. Anong hindi natin mabitawan?